Good evening mga kakimpa! Welcome back pa dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpa ay patungkol nga po dito sa Showbiz Anniversary ng ating Chinita Princess mga kakimpa, and syempre ang pagbati po ni Paolo Avellino na inaabangan po ng lahat para sa kanyang prinsesa mga kakimpa. And meron din nga tayong bagong balita patungkol po kay Paolo Avellino ngayon, kaya naman tumutok lang po kayo sa mga balita natin hanggang dulo. Pero bago po yan, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated kayo sa mga susunod nating chika. Ang simulan na nga natin po ang ating talakayan sa pamamagitan sa pagbabasa ng ilang comments mula sa ating taga-subaybay. Bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa ating daily updates. So, ito po ay mula kay Miss Day Magiyat. A shoutout po sa inyo. Sabi niya rito, Miss, nakakasawa na yung issue ni Janine na yan. Kahit pa ulit-ulit mong pabulaanan yan, sarado ang utak ng mga maka-Janine. Hindi nila matanggap na ayaw ni Paolo sa Janine nila. Ako lahat ng interview kay Janine at Paolo na panood ko. Yung nag-live silang dalawa ni Paolo at Janine, si Paolo pa ang nagtatanong kay Janine na akala mo may something tayo? Tanong ni Paolo yan kay Janine. Sagot ni Janine, oo, Pao. Ang sagot ni Paolo kay Janine, so nag-assume ka? Malinaw yung tanong ni Paolo, pero hindi nakasagot si Janine sa sinabi ni Paolo. Harap-harapan yon silang dalawa ni Paolo at Janine. Live pa yon. Siguro kaya ginawa yun ni Paolo para matigil na ang pagkakalat ni Janine na may relasyon sila ni Paolo. Kay Karen Davila, nagpa-interview si Janine. Ang tanong ni Karen kung sila na ni Paolo. Hindi niya nasagot yun. Magandang buhay. Ganon din ginawa ni Janine. Kilig na kilig pa ang Janine. At sinabi pa ni Janine, ninong down nila si Ogie Alcacid. Kaya yun, nagharap sila ni Paolo at Jay para maliwanagan ang saradong isip ni Janine at para malinaw din sa mga kawad ni Janine na walang relasyon sila ni Paolo. Diyos ko, mga kawal pala yun. Kawal ni Janine, magsawa na kayo sa pag-a-assume. Isama nyo na rin ang idol nyo. Ibaon na ninyo sa lupa ang pagpupumilit nyong may punin. Wala na kayong Paulong hahabulin. Nakakaawa at nakakahiya naman sa inyo. Grabe, masyadong detalyado, Miss Day Magiyat ha, para walang makaligtaan. Anyway, sayang kasi hindi ako kasi nanonood ng mga interviews nila kasi hindi naman ako panatiko nila mga kakimpaw. Ewan ko, hindi na-catch yung ano ko hindi ako na-hook sa kanila mga kakimpaw. Pero nababalitaan ko na before yung punin nga, ganyan, na ano daw, mas sumikat daw si Janine nung lumipat sa ABS. Mga ganon dati. Tapos, parang, ang naalala ko lang ata kasi lumalabas yun sa mga, diba, mga articles. Parang may tanong kay, kasagsagan ba ng issue ni Paolo at LG? Paolo Contis ha? At LG, naghiwalay sila. Tapos, natanong naman kay Janine kung si Paolo Avellino by husband material. Sagot ni Janine is yes. Alam ko, nabatikos pa yun nun before kasi nga sabi husband material, pero kasi lahat kampi kay LG before kasi nga niloko siya ni Paolo Quintis. So, parang nabash pa si Janine noon at sinabing husband material kasi tumatawa si Janine noon. Pero, iniwan pa rin daw si LG. Mga ganong issue before. Tingnan nyo, ang bad ng image ni Paolo nung nakay Janine, mga kakimpaw. Kasi hindi natin nakikita ang totoong Paolo Avellino, mga kakimpaw. Hindi kasi na-showcase, hindi nalalabas ang tunay na Paolo Avellino. Ngayon, with Kim
ayan, nakikita na natin ang tunay na Paolo Avellino, mga kakimpaw. And sure, meron sa inyo dyan before, bago nyo pa makilala si Paolo Avellino, may bad, rin kayo sa kanya, tawag doon, impression. Kasi nga suplado ang look ni Paolo Avellino sa pagkaseryoso. Pero ngayon nakikita natin yung kanyang kalog, yung kanyang ibang side, mga kakimpaw. Kaya naman minahal natin si Paolo kasi ang layo pala ni Paolo Avellino sa akala po ng lahat. And for me, dun pa lang sa hindi niya na ipakita ang tunay na Paolo Avellino, mga kakimpaw, ay hindi talaga sa sobrang nag-click sila at hindi talaga, walang sila talaga, mga kakimpaw. Kasi malalabas mo yung tunay mo, ugali, kapag ka talagang you're comfortable sa kasama mo, kung talagang you are so close, 'di ba, mga kakimpaw? And kay Kimi lang na ilabas 'yon ni Paolo Avellino. Anyway, speaking of Paolo Avellino, mga kakimpaw, so may nasaga po tayong balita tungkol po sa kanya. At eto nga po ay siya po ay nasa Taiwan ngayon. Grabe, hindi ko akalain na nasa Taiwan na pala si Paolo Avellino kasi nung Sunday lang, mga kakimpaw, di ba, nag-jogging pa po sila. Tapos ngayon, nasa Taiwan na pala si Paolo Avellino. Wala tayong kamalay-malay, mga kakimpaw. So, eto po yung update ni Paolo ngayong araw. Ayan, light lens for this trip, sabi ni Paolo Avellino. So, for this trip, mga kakimpaw, ano kayang gagawin ni Paolo Avellino sa Taiwan, mga kakipi? Wala, nabalitaan ko lang. Wala naman sinabi si Paolo Avellino kung nasan siya Pero, ang sabi niya, nasa Taiwan po siya ngayon Samantala, anniversary naman nga po ngayon ni Chinita Princess sa showbiz industry. Sineselebrate nga po niya ang kanyang 20 years in showbiz. Ako ngayong gabi nag-aabang po ako ng photoshoot ni Kimi kasi nung 19 years niya ay may pa-photoshoot niya. May pa-photoshoot siya. Ngayon pa kaya na 20 years, mga kakimpaw. O baka eto na yung pinost ng tawag dito, ipinost ng nice print. Pang ano pala to? Pang 20th anniversary niya. Anyway, may pag-repost na nga po si Mama Chet sa post ni Chinita Princess. And inaabangan din po ng lahat ang pa-repost ni Paolo at pagbati po niya kay Kimi ng 20th happy anniversary. Ayan. May oras pa naman, mga kakimpaw. Still, may time pa, mga kakipi, no birthday nga ni Kimi, di ba? Pa-special talaga tong si Paolo Avellino. Late na nakabate. Talagang alam mong siya ang inaabangan ng lahat. So, may oras pa, mga kakimpaw, malay niya, di ba? Bumate si Paolo or talagang diniem na lang niya, mga kakimpaw. Malay niyo, may pag-gift pa yan kay Chinita Princess, di ba? So, June 3 nga po ang anniversary ni Kimi sa kanya pong pagkapanalo bilang big winner sa PBB, mga kakimpaw. Kaya nga, super aga po talaga ng KCG magpa 20th anniversary kay Kimi doon po sa Edmonton. Ay, sa Toronto ba yun? Bigla nga akong nalito pero super aga lang talaga, mga kakimpaw. Ganun kasi talaga nila kamahal si Chinita Princess. And para espesyal, mga kakipi, habang nandun nga po siya sa Canada, or during their world tour. Anyway, sabi naman ni Miss Maria Otman, nako, si Paolo hindi naman umangat ang career niya noon kahit iba't ibang leading lady niya. Hindi naman kumikita. Magaling nga siyang artista pero kulang siya sa hatak ng pera sa mga nagawa niyang project kasi wala naman siyang maraming supporters na nagkakagusto sa mga nagawa niyang project. Hindi lahat kumikita. Umaangat lang ang career niya dahil kay Kim. Umangat lang ang career niya dahil kay Kim Chu. Kaya
nagkaroon siya ng maraming supporter. Kaya yan po ang sinasabi ko na blessing. Blessing sa Kim Pao. Talagang itinadhana po silang dalawa. Lahat naman po tayo ay may tadhana May itinadhana po sa atin. So, kaya pala, kasi nga, tinitesting po ang pagka-consistent ni Paolo Avellino, ang pagmamahal ni Paolo Avellino. Ayan, kahit sobrang tagal na niya sa showbiz, diba, hindi siya huminto, tumigil, mga hakimpaw, kahit pa minamaliit niyo ang career ni Paolo Avellino na wala namang hatak, di ba, no? Ayan, sabi niyo, diba, Maria at mine, hindi pa rin sumuko si Paolo. So, dahil sa kanyang tiyaga, ayan nga, at ang kanyang tadhana ibinigay na ni Lord sa kanya. Kasi si Kim ang nakatadhana sa kanya. Ayun, masabi ko lang na pinagpala si Paolo Avellino. Kaya si Kim ay dinala ng Panginoon sa kanya. Anyway, sabi naman ni Miss Lorna, thank you very much. There's the follower mo ako. Gandara, madam. Lagi ako nagko-comment sa iyo. Kaya lang 2 times mo lang nabasa ang mga comments ko. Pangalawa na ngayon, June 3. Yung comment ko, ayaw ni Pao ng laway ng ibang babae. Tanging kay Kimi lang siya hahalik. Grabe. Oh, sir, sorry naman, Miss Lorna, kung 2 times ko palang nababasa ang comment niyo. Sobrang dami rin kasi. And saka, hindi rin ako nakakapag screenshot ulit ng next batch of comments. But, ayan, hanggat kaya ko, mga kakimpaw, babasahin ko yung mga comments po ninyo bilang pasasalamat. Anyway, thank you so much, Mama Lorna, sa inyong pagtutok sa ating update. And abang na lang po tayo hanggang mamaya pa ng pagbati po ni Paolo Avellino para sa 20th anniversary ni Kimi. Anyway, super pretty ni Kimi sa kanyang gown. Maka-gown naman ang OA. Sa kanya pong long dress, mga kakipi. Grabe, kitang-kitang hubog ng katawan ni Kimi. Super pretty, di ba? Mukhang pinapakinggan ni Kimi ang advice sa mga seniors na mag-long dress siya parati kasi super bagay talaga sa kanya. Napaka-sophisticated, di ba? Napaka-classy and elegant ni Kim Chiu. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat guys sa inyong pakikinig. At kita-kits po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat palagi.